Hello, ang video na to ay para sa mga nag-a-apply dito sa US. Yung mga malapit ng nasa dulo na ng stage ng application process at inip na, for example, nag-aantay ka na lang ng visa interview, hindi mo alam kung kailan, pero sure naman, wala namang problema sa documents mo, documentarily qualified ka na, yung DQ kung tawagin, and hindi mo na, naiinis ka na, alam mo yung feeling na, kailan ba hindi mo alam, ang tagal-tagal naman, naiinip ka na gusto mo nang mag-resign. Yan, nanggaling ako dyan sa stage na yan. At ang masasabi ko, huwag kang magmadali, i-enjoy mo yung mga moments na nandiyan ka sa Pilipinas. Okay? Darating ka din, gusto ko, ito yung advice ko sa'yo kasi ganyan yung feeling ko, so parang hindi ko ninamnam yung mga moments na nandiyan ako sa Pilipinas. At nung nakapunta na ako rito, sobrang culture shock ako. Sa totoo lang, ang tagal ko sa call center, akala ko alam ko na lahat ng tungkol sa Amerika. Ang dami ko nang napanood na American movies. So, more or less, alam ko na yan. Parang wala namang bago. Pero pag nandito ka na, ay grabe talaga yung pagkakaiba. Ang unang-unang nakakashock sa akin dito ay malaki yung sweldo pero ang laki ng gastusin. So, pag baguhan ka na katulad ko, paycheck to paycheck ka. Kung hindi ka magpa part-time job, wala kang panggala, wala ka man lang ano ba yan, panggala, pang shopping or whatever, especially kung pamilyado ka na katulad ko. Pero kung halimbawa, maraming nag-work, halimbawa sa family mo, yung husband mo nag-work, mga anak mo nag-work na, syempre hindi mo mafe-feel yung nafe-feel ko. Pero kasi ako lang yung nag-work, yung kids ko mga nag-aaral. So, medyo nahihirapan pa ako at the moment. Paycheck to paycheck pa ako. Kailangan ko pang mag part-time job sa ibang lugar para kahit papaano meron kaming panggala, para makabayad ng ibang mga bayarin, ganyan. So, nakakatakot pa rito kasi, for example lang kasi sa Pilipinas nangyayari to pero hindi naman lagi. For example lang, nagka-problema yung bank mo, hindi dumating yung sahod mo. Di ba sa Pilipinas okay lang? Sige, may savings ka pa naman, so next sahod na lang. Parang doon sa Pilipinas kasi mas okay yung income ko doon, so parang kung hindi dumating yung sahod ko, edi dadating pa sa next sahod, okay lang. Dito hindi pwede, pag hindi dumating yung sahod mo on time, nako, hindi mo mababayaran yung bahay, baka mamaya patalsikin ka. Dito hindi pwedeng mag-delay, hindi pwedeng makiusap doon sa nirerentahan mo, ate, pwede ba sa susunod na buwan na lang? Hindi pwedeng ganun. Dito kailangan talaga hindi ka ma-delay kahit isang araw. Kung hindi, pangit yung rental history mo. At pag nasira yung rental history mo, alam mo ba kung anong mangyayari? Mahirapan ka nang mag-rent sa mga susunod. Halimbawa, tapos na yung kontrata mo, baka hindi ka na i-renew. Mga ganyan. So, ang daming masyadong kakaiba rito na sa Pilipinas hindi mo mararanasan. Una-una, ay pangalawa, tip. Dito parang mandatory yung tip. Yan, hindi pwedeng hindi ka mag-tip. Paano pag sakto lang yung pambili mo, 'di ba? Pero talaga kailangan mo mag-tip. So pagka may bibilin kang something sa mga resto ganyan, yung presyo na budget mo, dagdagan mo na 'yun kasi kailangan mo isama yung computation mo, yung tip sa computation mo. 'Yun, para sa akin, enjoy yung last moments mo in the Philippines. Huwag kang magmadali. Yung focus mo sa Pilipinas muna. Titigan mo na lahat ng sulok ng kinakalagyan mo ngayon. Huwag ka masyadong, sorry, may mga tao sa labas. So, yun. Tingnan mo, titigan mo yung bahay nyo, bawat sulok ng bahay nyo, hindi mo na yan mahawakan, yakapin mo yung aso mo, yung lola mo na maiiwan, yung magulang mo kung single ka, yung magulang mo na maiiwan, yung mga, halimbawa maliliit ang anak at maiiwan yung anak, yakapin mo na ng matagal, magbanding kayo, huwag kang magmadali. At sabihin na natin less than a year from now, kung ako sa'yo, mamili ka na ng mga maleta mo, huwag kang mag last minute nakaka-stress kasi aalalahanin mo yung last minute kasi nakalaan yan para sa pagpapamedical, pagpaprocess, yun yung mga final processes mo, medical, may medical kasi with the agency, may medical ka pa sa St. Luke's. Tapos finishing touches na lang dapat yung iyong pag-e-empake. So ngayon pa lang, mamili ka na ng maleta mo, mamili ka na ng pang OOTD mo. Halimbawa kay MedPro ka, syempre may mga papasyalan din kayo dun sa Florida, dun kasi kayo madedestino for the first few weeks. 5 weeks ako dun
So, may mga papasyalan ka dun. So, mag-prepare ka naman ng OOTD mo para sa mga papasyalan mo. Para naman may memories ka dun. So, ayan, huwag ka masyadong magmadali. Alam mo yun, yung pagkainip na para bang, yun na lang yung para bang nagfo-focus ka na lang dun at nakakalimutan mo na yung pinaka-importante dyan sa Pilipinas. Wag na wag mong gagawin yun kasi pagsisisihan mo. And pag nandito ka na, ibang-iba na. Okay? So yun lang yung advice ko sa inyo. Wag na wag po kayong magsasayang ng oras dyan sa Pilipinas. Kasi alam nyo naman na makakauwi kayo. In my case, hirap akong umuwi ngayon kasi unang-una ang dami ko pang bayarin. Pangalawa, nag-move out ako from New Mexico to Maryland. So, medyo napagastos ako. So, hindi pa ako makakauwi. Uwi na lang ako next year after or bago matapos ang contract, God willing. So, syempre matagal pa yung wait time para sa akin. Tsaka magastos kasi. Andi dito naman na lahat ng family ko. So, kaya yan. So, yun lang masasabi ko. Enjoy your life there in the Philippines. Enjoy and cherish every moment. Last moments dyan. Ibang-iba na. Pag uwi mo dyan, ibang-iba na. Kasi, syempre, iba na yung parang mahuhubog ka na rin dito. May kultura na rin na-inculcate sa'yo. So, pag uwi mo, iba na. Ewan ko lang pala. Hindi ko pala machichika kasi hindi pa ako umuwi. So, yun lang. Basta enjoy the moment lang habang nandyan ka pa sa Pinas. So, yun lang. Bye!